Hi guys, share ko lang sa inyo. Tignan nyo, ang dami-dami na may nakuha na nga ako actually bago ko to ginawa tong video na to. Ang dami, no? Kaya nangangayayat na sila eh. Ayan o, tignan nyo. Nangangayayat na kasi anak ng anak. Anak ka ng tekwa. Ngayon, tinatanggal ko na isa-isa. Iniingatan ko na wag masugatan yung nanay. Actually, nadiligan ko na to bago pa ako nagtanggal kasi bawal na silang diligan. Mga 2 to 3 days bago ka ulit magdidilig kasi baka yung pinagtanggalan ng pups maka-absorb ng moisture na ididilig nyo. Kaya be sure na bago kayo magtanggal. Kita mo yung pups niya, ay, may nalaglag. Yung pups niya mismo, nanganak na. Grabe, no? Napaka-prolific niya. Actually, itatanim ko itong pups na to sa malinis na pot. Ilalagay ko sa medyo, siguro, dyan. Hindi masyadong matingkad na liwanag. Kumbaga bagay, shaded light lang muna sila until such time na mag-root sila. And then, lipat ko sila sa mas maliwanag na grow light after nito para dire-diretso na yung, ayan, nag-iitim na siya, dire-diretso na yung paglaki. Di ko na lang to titirhan ng anak, naawa na ako sa nanay kasi, grabe naman. Apakahilig mo naman kasing mga anak, batang-bata ka pa, Char. 8 taon na ata to. 8 taon na sa akin to kasi simula pa to. Ay, hindi, nasa baba pa mga 10 years yan. Nasa baba pa, hindi pa gawa tong bahay ko, nandito na sa akin to. Low-tech pa mga grow lights ko noon, kaya tutok na tutok ang grow lights ko noon sa kanila. Grabe. Pero ngayon, with na tutok, medyo mataas-taas na ng konti sa Kasi, ayan, tingnan mo, nangangayayat siya, Okay. Lalang, shinare ko lang sa inyo. Tingnan nyo rin tong isang to. Grabe. Alam mo, pag sa grow light sila, lakas talaga nilang mga anak. Pinabayaan ko na nga ito eh. Naawa nga ako sa magulang nito. Nilagay ko na nga ito sa terrace eh. Lalang. Kasi naawa na ako sa magulang. Baka... Kala ko kasi titigil na siya ng panganganak dahil nilagay ko siya sa terrace. Yung iba naman, niyaan ko muna din sa grow lights. Pero ito kasing mga ito, lakas mga anak. Naawa na ako sa kanila kasi parang nangihina. Tingnan nyo, nagkakabewang. Sumisexy, nagpo-Coca-Cola ang body niya. Kaya tanggalin ko na lahat yan bago pa matsugi ang aking mother plant. Okay. So, eto na nga guys. Kumuha na ako ng pagtataniman ko ng mga anak nila kasi nangihinayang din naman ako. Hindi ko naman kasi ako nagbibenta. So ito yung mga paso na hindi naman terracotta. Mas maganda kasi yung medyo plastic na paso ang pagtaniman nyo pag baby pa lang. Tapos yung soil mixture ko, kita nyo, hindi masyado mapumis. Ganyan talaga pagka babies ang itatanim nyo. Pero kapag kayong mga matatanda na, hindi na pwede yung ganito. Kasi nag-uugat pa lang sila eh. So, yan, konti lang munang ilalagay ko. So, magkakaroon ako napakaraming babies ngayon. Grabe, ang dami ko ng babies sa labas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. Pero ang bala ko, gagawin ko na lang doon sa mga babies doon is... Bala na ako, anong magawa ko doon? Pag sasama-samahin ko sila, parang gagawa ko ng plate of... gymno, parang ganon. Isang plato ng gymno. Katulad nito, parang plate na rin to eh. Tapos, ipapatong ko lang sila dyan isa-isa. Meron ako finished product dito. Ayan, nakapatong lang sila guys. Diligan mo lang yan. Ito, di ba kakapitas lang natin. Huwag mo na diligan yan. Mga 3 to 4 days bago mo to diligan. Pero ako minsan 2 days lang eh. Kasi napakahangin nga dito sa lugar ko. Itong basang lupa na ito, bukas yan, tuyo na yan. At saka hindi sensitive ang gymno. Tanim ka lang ng tanim. Tubo lang yun ang tubo. Ang bilis-bilis pa nito mag-ugat. Tapos, ang dami-dami, eto mga tawag to, juvenile. Pero ang dami-dami ko doon mga kumbaga, parang mga nagbibinata at nagdadalaga na sa labas. Hindi ko na nga alam kung paano gagawin ko ito. Dadami na naman sila. Ang dami kong maliliit na paso doon. Naglalakihan na rin. Tapos susunod, lalaki na rin yung mga yon. Ay nako, kahit ibenta ko siguro 20-20 to, pwede na. Pero ito hindi, columnar kasi ito eh. Mahalia Mendez to, tatandaan ko nga'y kulay. Ayan.
O, green. Pag sa green, ang nakatanim dyan, columnar. Kasi yung columnar form, rare yan. Hindi ko lang alam kung, depende kasi, minsan columnar nga yung nanay niya, pero minsan may anak na hindi naman nagko-columnar. Meron pa nga ako guys nakuha dito, abnormal form. Ibig sabihin, inanak sila, pero ayan diba? Iisa ang kanilang sanga. Kumbaga, hindi anak to hindi to anak. Kung makikita nyo, iisa ang kanila. Nahihiwalay ko to ng tanim kasi mas pricey yung ganito kaysa sa regular na mga anak. Tapos yung iba, ito pinagtatatanim ko. Yung iba kasi, ito tagal na nito naglalakihan na rin. Pinagtatatanim ko na. Pero, ang dami. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, pagsasama-samahin ko ulit sa plato, tapos may isa akong naswertehan ko kasi tingnan nyo tingnan nyo. Chewing! Diba? May ID siya. Alam ko, nebula ba to? Basta ganun. May ID to kasi, ayan may variegation siya na kakaiba. Hindi to stress kasi lahat to nasa lilim lang natural color niya yan. Anyway guys, maraming salamat at least may natutunan naman po tayo. Kung kayo ay nanonood sa aking mga video, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, hit that notification button for another update nitong mga tinatanim ko na to at marami pa to sa labas. Ang dami-dami ko ng ganito. Baka ipamigay ko to sa mga subscriber ko. Char! Pero sagot nyo na shipping within Metro Manila lang para pwedeng lalamove. Bibigyan ko kayo siguro mga taglilima, ganun. Pwede naman kasi kahit yung mga nagdadalag ako doon sa labas, pwede ko nang ipamigay yun Antabayanan nyo na lang sa mga video ko kung kailan ako mamimigay. Okay. At kung kayo nasa ibang platform, remember, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H. Bong Lim here saying, happy plant, happy life, indoor or outdoor.